I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Kayo mga kababayan. Except lang yung mga DDS, no? Ano ang kapalagayan nyo? Dapat bang mag-resign si Sara Duterte? Sige, mag-comment kayo. Suportahan natin itong mga mayors at congressman na panawagan nila mag-resign si Sara sa DepEd. Hindi naman talaga maganda yung ginagawa niya, di ba? Wala sang kwentang kaibigan, BFF, no? Biro nyo, in interview ni Katunyeng si First Lady Lisa Marcos, alam nyo naman, straight to the point yan, walang script. Talagang alam niya kung ano yung sasabihin niya. Siyempre, abogado po yan. Alam niya pa lahat ang nangyayari. Nagsalita lang siya, guys, isang oras lang ang interview niya, pero na-trigger. Na-trigger yung ibang DDS na laging na social media, lalo na yung Bansot. Yung, tsaka si Attorney Poke. At ang dares, yung Attorney Chongo, ay sus, Marisip, nag-react ka agad. No? Kasi sabi ni First Lady Lisa Marcos, bring it on, honey. Yes, dalhin nyo sa korte kung kaya nyo. Diba? Obvious naman yung sa sinabi niya. Alam nyo, mga kababayan, itong tinatawag sa kanya na smug, sus, yung kapatid niya involved dyan. Maniniwala ba kayo doon? Ang yaman ng Araneta, my goodness. Milyon ang kinikita ng mga kapatid niya. Paano yun nasasabi yung ganun? At syempre guys, hindi niya sisirain ang kanyang pangalan as Araneta. And of course, hindi niya rin sisirain ang pangalang Marcos dahil asawa siya ng isang presidente. Do you think magagawa niya yun? Of course not. Diba? Hindi niya ilalagay sa alanganin ang kanyang mister, si Pangulong Marcos Jr. Alam nyo naman na mainit ang taong bayan sa kanya. Hindi ibig sabihin mainit ang mga anti-Marcos sa Marcoses family. So napaka maingat ang ating mahal na Pangulo, no? At siyempre ang may bahay niya si First Lady Lisa. Iniingatan nila ang pilyedo na yan dahil dekada nang sinisiraan. Pero hindi sila kayang ipakulong, mga kababayan. Dahil sabi ko nga, sandigan nila ang katotohanan. As in wala naman, 'di ba? Hindi sila kayang ipakulong. Kasi kung talagang mayroon silang mga pagkakasala, dapat international pa lang na dinala ng Dilawan ng kaso doon di sana na convict si dating First Lady. Pero hindi hindi kasi hawak ng mga Dilawan ang kapangyarihan noon. So kayang-kaya nilang manipulahin. Kung noon nagagawa ng mga Dilaws, mga anti-Marcos na kayang patalsikin ang Pangulong Marcos Sr., walang social media noon Talagang kawawa ang pamilya Marcos noon. Talagang nagkaroon ng sabuatan yan. Mahirap na magsilata. Pero sa ngayon, wala na. Taga nyo sa bato, hindi na mangyari yung nangyayari sa kanyang ama. Kasi napakabait yung ama niya noon. Kaya dahil sa kanyang kabaitan, mahal yung mamayang Pilipino, siya na lang ang humiling na umalis na lang. Ito naman si Raulong Corimao, si Buata, nangakala sa Ilocos Sur. Yun pala, dinerecho doon sa Hawaii. Saan kayo makakita? Ganun nila binabalahura ang Marcos family that time. Pero hindi na maulit ngayon. Lalahanin nyo, marami ng mga Marcos loyalist vloggers. Ilang kami, napakadami yan. Suportado namin yan, yung nakaupo sa Malacanang. Kaya yung mga fake news nyo, ididibang po namin lahat yan. Kaya wag kayong masyadong nagmamalinis dahil hindi naman talaga. Biro nyo, sa interview lang ni FL, ibig sabihin First Lady Lisa Marcos, na-trigger sila lahat. Kung ano-anong mga kwento, sari-saring kwento na gawa-gawa lamang. Laban na naman kay FL. Binabanata na naman nila siya. Binabanata naman si FL, mga kababayan, dahil doon sa interview sa kanya ni Katunyeng. Alam nyo bang halos 2 taon yan
nagtsatsaga si Katunying para ma-interview, tapos sasabihin nyo nagpa-interview. Oy, mga ugok, si Katunying ang nagpupursige na mag-interview dyan sa first lady na yan. Mahirap ang schedule niya, no? Pasalamat nga si Katunying dahil na-interview niya binigyan siya ng time. Kaya yun. Tapos sasabihin nyo kasalanan ni FL ngayon na isabi niya lahat. Mga siraulo din Siyempre, in-interview, natural, sagutin niya. Mga buplaks talaga mga utak nyo, no? Ngayon, di na-hurt kayo. Out, sakit no, na? Dahil totoo naman natin sinabi niya. Kahit saan ang gulo, nakikita nyo? Yung sinabi ni FL tungkol dito kay Sara Duterte, dapat lang. Kaya sabi natin, kung may delikadisa ito, dapat mag-resign na. Kakahiya Di ba nakita yung interview ni FL? Tinapik niya sa hindi ko alam kung saan niya tinapik. Sinabi niya sa Sara, mataas kang politician, supposed to be hindi mo gagawin yan. From that time, yun pala yun. See? Tinapik niya. Di ba niya napansin yung sinabi niya? So dahil dito mga kababayan, sa panawagan ng ating mga kasamahan, naks naman, akala mo congressman ako, no? Hindi guys, ang ibig sabihin, sang-ayon ako sa panawagan ng mga ibang congressman at ang ibang mayors, no, na mag-resign si Sara Duterte. Sang-ayon na po ako dyan mga kababayan. Bakit? Ito, para na lang, no, for delicadeza na lang. At least, pag umalis na siya sa DepEd, pagka DepEd secretary, baka mayroong mas magaling na mamuno dyan, much better. Kasi, habang nandyan siya sa DepEd mga kababayan, parang nakakaasiwa, di ba? Puro rally-rally. Banat-banat dito, banat doon. Paninira sa Marcos administration. Walang humpay. Alam nyo, kung ako tatanungin sino bang nanggugulo, sino pa? Di yung mga DDS at saka pinamunuan na Digong. Ano sabi ni Secretary Gadon na nawagan, stop destabilization. Na lang, magkaisa na lang. Di sabi niya, di ba? Yan. Dahil kasi puro rally-rally, dapat lang talaga mag-resign siya, as in. Ang sinabi po dito ng Pilipinas, ayan mayroon ka bang delikadisa na sina Iloilo City Mayor Jerry Triñas, Bacolod City Mayor Albi Benitez, at Manila District Representative Joel Chua ang humamon kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte magpakita ng delikadisa sa mababagitan ng pagbitaw ng DepEd Secretary. Pagsigawan natin sa buong mundo. Sana makinig si Sara Duterte, Vice Presidente ng Pilipinas. Bitawan mo na ang DepEd Secretary. Ayan. Yan ang panawagan. Nakisimpatya ang tatlong ulukan na opisyal kay First Lady Liza Marcos Aranita nang maglabas ito ng sama ng loob sa inasta ni BP Sara sa ginanap ng prayer rally ng mga pro-Duterte supporters. Ginagalit ng unang ginang ang di umano'y pagtawa ni Sara nang tawagin si Tatay Digong si BBM na drug addict at sinabayan ito ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Basti Duterte upang manawagan na pagbitaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Akala mo na napakagaling mamuno mga ito. Patawag-tawag pang magbitaw. Nga katulad rin sinasabi ko mga kababayan, pagbitawan nyo yung isa sa pinakamagaling na Pangulo sa buong mundo. Na unti niyang inililagay ang bansang Pilipinas sa magandang imahe sa harapan ng mga banyagang sa iba't ibang dako ng mundo. Tapos ngayon ipapalit nyo yung walang kakwenta-kwentang babae na ipapalit na wala namang alam sa pamumuno. Yung DepEd nga hindi niya kayang solusyonan yung mga problema, yung mga sira-sirang score sa bawat region ng buong Pilipinas. Ano ba? Tama ba i-required niya yung maglagay ng pato sa ulo? Kaloka kayo. Ayan. If a cabinet secretary cannot give full support to the president who appointed him or he, the best is only option available to resign. Sabi ni Triñas. Tama. Di ba? Kung hindi mo kayang suportahan ang Pangulo ng bansa na ikaw ay isang gabinita na ina-appoint ka niya, much better mag-resign ka. That is good. Di ba? If we are appointed secretary, you give your full loyalty
to your president. Tama! Lalo't ikaw ay vice presidente at ikaw ang inatasan bilang OIC, acting president ng Pilipinas habang wala ang Pangulo. Ay anong ginawa mo? Nandoon ka, nakikipag-selfie. Tumawa ka pa. Sa rally. Alam mo, anti-Marcos. So, ibig sabihin, anti-Marcos ka talaga. Di much better mag-resign ka. Diba? For delikadesa. You do not attend rallies where your president is attacked. See? Tama. Bakit kailangan mo mag-attend ng rally while the rally, it's all about pag-aatake sa Pangulong Marcos Jr. And remember, you are one of the cabinet secretary ng Pangulo. Ang akala ko, yung pagpunta mo sa rally, pagsabihan mo yung mga nagsasabi doon na wag na kayo magsalita laban sa Pangulo. Mag-rally lang tayo ng mas maganda. Wag isali si Pangulong Marcos Jr. Dapat ganun sabihin niya, pero hindi eh. You do not attend rallies where your president is attacked. Simple delicadeza dictates that you do not you do not do that. If you cannot refrain from doing that, the best option is to resign. Dagdag ng alkalde ng Iloilo City. Ayan na. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ayan panawagan sa pagbibitaw ni BP Sara umani ng suporta. 3 opisyal na umapila na rin kay kay Vice President Sara Duterte na magbitaw na sa gabinete matapos itong dumalo sa serye ng prayer rally kung saan ilang ulit na binastos umano si President Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That's correct. Tama yan. Dauna yung ibang congressman. Pati si Congressman Gadin. Sino pa? Ni Suarez. Marami sila. Yan. Ang akala nyo? Kaya nga sabi ko sa inyo pag mabait ang Pangulo at nakakatulong na ay ginagawa ang kanyang ang kanyang tungkulin bilang Pangulo at alam po natin yan, nakikita natin all over the Pilipinas naman talaga ang kanyang malasakit, lalo na ito sa Western Philippine Sea. Nakikita nyo kanyang speech sa isang state visit niya, sobrang nainis siya doon, halos talagang nanggagaliiti. Makita nyo sa kanyang speech na talagang kaya nga napainom siya ng tubig sa galit kasi nalaman niya talaga yung tungkol dyan sa secret agreement na yan. At lalong nainis siya dahil sa pang-atake sa kanya na wala naman siyang ginawang pagkakamali dito sa mga Duterte family. Di ba? Sasabihin ko na naman, gusto nila kasi paboran. Lalo na si Pastor Kibulok. Gusto paboran ng Pangulo, hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede kasi si Pangulong Marcos Jr. Sumusunod at ginagalang ang batas ng Pilipinas. Pag nagkasala, di harapin. Pag napatunayan, di kulong, di ba? So dahil dito, mga kababayan, ako napakaswerte ni ni Digong. Bakit? Hindi ba naisip ni Sara Duterte 'yun? Kung ibang dilawan na nakaupo sa Malacanang, delikado papa niya. Bakit? Baka na Bartolina yan ng ICC. Swerte mo si Pangulong Marcos Jr. na nakaupo sapagkat hindi niya inalaw ang ICC. Ligtas pa rin si Digong. Yan ang nga sinasabi natin mga kababayan Sobrang bait lang talaga ni Pangulong Marcos Jr. Kaya siguro hindi natiis ang ibang congressman at ang ibang mayors. Pinagbitaw na ito sa Sara sa kanyang posisyon. But anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. Anong kapalagay nyo? Ako, sang-ayon ako dito sa mga mayors na ito at sa mga congressman. Resign. Now, tomorrow, anytime. Gora na. Sabay ganun. Well, bato-bato sa langit. Ang taman wag magalit. Pag-inggit, pikit. See you again guys. God bless Philippines and baboos. Bakit? Nga kayo sa sobrang inggit niyo.